Oscar, okay na. Nakausap ko na si Tito. Nakahiram na ako ng 1,000. May pambili na tayo ng pagkain. Ate, kaya ayaw kong pupunta dito eh. Nakakairam nga tayo. Pero kung ano-ano naman pinagsasasabi. O siya, Oscar. Sige na. Mauna ka na. Bibili pa ako ng pagkain. Sige ate, mag-iingat ka. O, tol Oscar, saan ka galing? Jeb, Papong, dito lang ako galing sa mga pinsan namin. Nangiram ako ng pera. Kaya Oscar, bakit malungkot ka? Kaya nga, hindi ka naman ganyan dati. Sa ting nakikita mo kami, lagi kang nakatawa. Paano ba naman? Kung ano-anong pinagsasabi ng mga pinsan namin. O JM, Papong, dito na ako. Sige kaya Oscar, punta muna kaming court ni Jen. Sige. Ay nako, sakit talaga pag ginagaut. Tay, pasensya na po Ginabi po ako. Ang haba po kasi ng pila sa grocery. Ito po, nakabili na ako ng bigas. Tsaka grocery natin. Nakahiram na po ako ng pera kay Tito Allen. Buti naman anak, at nakahiram ka sa Tito Allen mo ng pera. Ano nga palang sabi niya sa'yo? Tay, hinahanap ka po Sabi ko, namamaga yung paa mo. Tsaka tay, may pinapasabi po si Tito Allen. Pag daw nagkapera tayo, bayaran daw po natin yung mga utang natin sa kanya. Ganun ba anak? O sige, huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan para mabayaran natin yung mga utang natin sa kanila. Tay, maitanong ko lang po. Bakit po nagagalit si Tito Allen pag nanghihiram tayo sa kanya ng pera? Tito, magandang gabi po. Paano po? Kaya nga tay, tsaka yung mga pinsan namin. Ang tatalas nilang magsalita. Akala mo naman kung sino na sila. Tay, bakit po ba ganun tayo trato nila? Di naman po tayo magkakaiba. Kadugo po natin sila. Mga anak, wala tayong magagawa. Ganun ang ugali nila. Pero, huwag nyo sila papakitaan ng hindi maganda ha. Makisama pa rin kayo na maayos para walang masabi sila sa inyo. O paano? Papasok na ako sa loob. Makapagpahinga na. Masakit na pa ako para mabilis gumaling to at na makapaghanap buhay na. O Yayag, puka muna dito. Pag nagugutom ka, kumain ka dito ha. Ayun bumili ng pagkain yung pinsan mo. Sige po, Tito. Sige na. Alam niyo mga pinsan, mas gusto ko ugali ng tatay niyo kaysa kay Tito Allen. Ang layo ng pagitan nila. Kaya nga, Kuya Yayag, minsan nga, naawa na ako kay tatay. Kahit pinagsasalitaan siya ni Tito Allen ng masasakit na salita, tahimik lang siya. Kaya nga Kuya Yayag, galing nga kami doon kanina Nangiram kami ng pera. At ito nga pinambili namin ng pagkain. At alam mo ba, kung ano-ano na naman pinagsasabi ng pinsan natin sa amin ni ate. Hayaan mo na yun, Oscar. Tulad nga ng sabi ni tatay, pakisaman pa rin natin siya na maayos. Kuya Yayag, ano bang gusto mo? Gusto ba muna magkape? O Lucky Me? Bahala ka na, Mariel. Kahit ano na dyan. Okay na sa akin yun. Ate, tignan mo itong mga to. Mapapakinabangan pa to. Sige, Mabebenta Oscar. pa to sa Jan Shop. Pili mo na lang yung mapapakinabangan pa. Sige ate, ako nang bahala dito. Oscar, tignan mo si tatay, Naawa na talaga ako sa kanya. Nahihirapan na siya sa paa niya. Kaya nga ate, pati nga ako, naawa na kay tatay. Anong gagawin natin? Oscar, siguro, kailangan na natin pa-check up yung paa ni tatay para malaman natin kung bakit namamaga yung paa niya. Tay, parang lumalala na yung pamamaga ng paa niyo Siguro po, tay.
Kailangan na po natin pa-check up yan para malaman natin kung saan nagmumula yung pamamaga ng paa mo. Eh anak, paano naman tayo makakapagpa-check up? Eh wala nga tayong pera, di ba? Tsaka huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ni tatay ito. Natitiis ko pa naman eh. Tay, di naman po pwedeng ganyan. Di ka po makakapaghanap buhay na maayos niyan eh. Sige po, magsasabi po ulit ako kay Tito Allen ng pera. Siguro naman po, di tayo tatanggihan nun. Dahil emergency yung paggagamitan natin. Kaya nga tay, tama naman po si ate. Kailangan na po talaga natin mapagamot yung paa niya. Kaya sasamahan ko ulit si ate. Manghiram ng pera kay Tito. Eh mga anak, masyado kasing malaki na yung nauutang natin sa Tito Allen nyo eh. Kakahiya naman. Tsaka huwag kayong mag-alala. Mga ilang araw lang naman, gagaling na to. Ilang araw ka dyan, Tay? Eh, 1 linggo na namamagay ang paa niyo eh. Sige na, Tay. Pumayag ka na ipa-check up natin yan. Tara, Oscar. Samahan mo kay Tito Allen. Saglit lang mga anak. Sige Oscar, sasamahan ko na kayo. Kunin mo yung susi ng tricycle sa loob. Sige po tay, hintayin niyo po ako dyan. Tay, tignan mo po oh. Namamaga na yung paa mo. Tay, nakuha ko na po yung susi ng tricycle natin. Hintayin niyo muna ako dyan yate. At kukunin ko yung tricycle natin. Sige Oscar. Kuya, wala ka bang tiwala sa sarili mo? Sa tangos niyang ilong mo, imposibleng hindi mo pasagot yung babaeng yan. Siyempre naman, Mary Joy. Sa tangos ito eh. O mga anak, mukhang may pinag-usapan naman kayo, kaya sasayan nyo. Hulaan ko, siguro, order ng mga damit yan, no? Hindi po, Daddy. Si Kuya po kasi, may pinakita sa aming babae. Pero sa tingin ko, nililigawan niya yan. Anak Apong, totoo ba yung sinasabi ng mga kapatid mo? Ayos lang naman sa akin yun. Basta mamili ka lang ng maayos na babae. Huwag lang yung mga kaladkaaring babae, ha? O Daddy, nagdo-doorbell. Sino kaya yon? Hindi ko alam eh. Akong anak, buksan mo. Tingnan mo kung sino. Sige po, Daddy. O, Kasin. Ikaw pala. Daddy, si Pinsan Yayag, oh. Sige, papasukin mo. Dito, mano po. Magandang araw po sa inyo. O Daddy, bakit po nandito si Pinsan Yayag? Hulaan ko. Siguro, kaya yan nandito. Manghihiram din niya ng pera. Hindi maanak. Kaya ko yan pinapapunta rito. Papalinis ko yung masasakyan natin. Ang lilibag na kasi. Siya nga pala, Yayag. Kumusta yung kapatid kong bunso na si Enad? Matagal-tagal na rin kasi siya hindi umuwi rito eh. Dito, nagtatrabaho po si tatay eh. Tsaka, halos 1 beses lang po siyang umuwi. Solve lang 1 buwan. Kaya po hindi po siya nakakapunta dito. Ah, ganun ba? Ah, sige. Maglinis ka na ng sasakyan para may pakinabang naman ako sa'yo. Hindi yung pag nakikita mo ko, panahingi ka lang ng pera. Sige na. Mga pinsan, galing ako kay Tito kagabi. Totoo ba yung sinasabi ni Oscar? Sabi niyo raw, kada lagi sila magpupunta dito, pera ang kailangan. Bakit, Yayag? Totoo lang naman yung mga sinasabi ng mga kapatid ko ah. Pupunta lang sila dito kapag pera ang kailangan. Sige na, maglinis ka na ng sasakyan. Galit pa sa'yo daddy ko eh. Tay, tara na po. Sige mga anak, tara na. Takbo. O Yayag, tignan mo nga yun oh. May nagdo-doorbell. Ariel, sige pala. Tara, pasok kayo. Tara tay, pasok ka. Sige, sige. Salamat Yayag ah. Ay Tito, ayaw po pala.
Mano po? Tito, bakit po kayo napunta dito? May importante ako sasabihin sa daddy mo eh. Andyan ba siya? Opo, tito. Nandun po si daddy sa loob. Eh tito, kagagaling lang po ni Ate Mariel tsaka ni Oscar dito kahapon. May kailangan po ba ulit kayo? Okay, si. May kailangan ako sa daddy mo. May importante kami pag-uusapan eh. Pwede bang pakitago mo siya sa loob? Sige po, tito. Eto po po, ano? Pumuna po kayo. Sige, Tawagin ko po Casey. sa loob. Salamat. Tito, pasok po muna kami sa kubo. May inutos po kasi sa amin si daddy. Ito, dyan po muna kayo ah. Sige, sige. Upo muna kayo, Oscar, Mariel. Habang inantay natin yung tito nyo. Tay, tignan mo si Kuya Yayag, oh. Pinaglilinis pa ni Tito Ale ng sasakyan. Pwede naman bigyan na lang niya ng pera. Kaya nga tay, nakakaawa tuloy si Kuya Yayag. Parang di niya pamangkin.